Ito na nga po ang ating bisita ngayong umaga. Kasama po natin si Mr. Florante Gozon at si Mr. Francis Gozon. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Good morning! Good morning po. Bati muna po kayo sa ating mga kada, Sir Florante and Sir Magandang Francis. umaga po sa inyong lahat. Ako nga po si Florante Gozon ng Unified Flyers Philippines. Kasama ko ang aking anak na si Francis Gozon. Yun. Ay, pakilala nyo rin yung mga feathered Kasama. friends nyo. Okay. Ang kasama ko po na nasa balikat ko po ay isang blue and gold moko. Siya daw magpapakilala. Ay. Upon moko. At saka Ako isang na po, sulfur kakatu. Sulfur. Which one is a sulfur This kakatong? po. This Ang one. Ito po ay mga exotic. Yes, exotic. So sa pag-aalaga po ng mga ganitong exotic birds, kailangan po natin ng papers. Papers. Papers na legal yung pag-aalaga natin ng mga birds. Saan po kukunin yung mga papers na ganyan, yung mga permit? Ako po, nagbebenta po ako ng mga exotic animals. Like tiger, lion, ganito Wow. po, mga parrots. So pagka nagbenta kami, kasama na po yung papers na binibigay namin na legal yung mga ina-acquire ng mga hayop. Meron po tayong agency no dito sa Philippines. Agency, DNR po kasi yung naglalabas ng mga ganyan po. Sila po yung nangangasiwa ng mga katulad nito, nagbe-breed kami. Sila po yung nag-aayos ng mga papers na yan na binibigay sa So may second pahintulot owner. ng Opo. DNR Yes po. na ibenta itong mga Yes. exotic animals Basta- na ito. Alaga. Basta as long na captive bred. Captive bred. Ibig sabihin, hindi sila hinuli sa wild. Yes po, Yes. ma'am. Okay. Ito po, ano po ang tawag dito sa bird na to? Ito po ay isang bupon mo ko. Galing po sila ng South America. South South America. America. Yes. Pwede ba natin siya ipaharap sa camera? Yes po. Ayun. Ayun. Balita ko po Grabe. medyo may kamahalan po ito. Yes, ito pong bupon Macau is nag-range ng 450,000 pesos. Ito mga blue. Itong Yan po yung bupon green. mo ko. Itong green. Yan po. It's 450,000. Yes po. Ito po, Ito pong hawak ko nag-range po ng 150,000 each. 150,000 Okay. each. And the white one? The sulfur kakatu is nag-range ng 80,000. Okay. Yes po. Mahirap po ba mag-alaga ng mga ganyang klaseng birds? Considering may kamahalan. kamahalan. Siyempre, kailangan Todo alaga magaling yan tayo eh. sa pag-aalaga. Yes, napakadali po nilang alagaan at napakamura ng maintenance nila. So sa pag-aalaga naman ng mga gantong birds, depende naman sa kakayahan ng tao ang price. So etong dala ko kasi may iba-ibang price. So mayroon mas mababa naman yung price. Iba-iba kasi klase ng species ng mga parrots. Okay, pero explain nyo po yung pag-aalaga sa kanila. So sa pag-aalaga ng parrots, katulad dito mga ganito, ang kinakain nila is fruits and vegetable and sunflower. Okay. So yun ang main diet nila. So kung nag-aalaga ka ng dogs, mas mura yung maintenance nila kaysa sa dog. Wow! Tsaka yung lifespan po nila, umaabot sila ng 40 years up. Wow. So pwede pa nila tayong i-outlive. Hindi katulad Yes. ng mga dogs na kailangan ginugroom, di ba? Yes, sila Ito, nag-groom. Katulad dito, Sila na. nag-groom po sila. May sarili nila. So medyo bawas na yun sa gastos. Wala na pong grooming to. Sir Florante, sila po ba ay naka-cage? Ano pong klaseng cage ang kinakailangan para sa mga ganitong kalaking mga birds? Actually, ito ma'am, etong mga birds ko sa bahay, medyo hindi naman po ganun kalaki yung kanilang cage kasi nag-pre plate po kasi ako. Free play. Okay. Free play. Free So, fly. pinapalipad po namin to outside. Wow! Yung mga birds na to. Saan po So, yung bahay nyo para Pasay po. huli? So, Pero etong- bumabalik din po. Hindi, doon kami mapapalipad sa isang area, tapos mag-ranging sila, ikot-ikot sila, lilipad-lipad sila, tapos babalik sila sa amin. Ang laki ng tiwala nyo. Yes po, kasi kailangan po natin sila i-train din. Kinukuha namin sila mga 2 to 3 months old. Yung training namin sila ng mga 1 month, bago namin silang pakawalan. Sir Florante, ngayon po na summer, mainit na init yung panahon. Meron po bang difference ng way ng pag-aalaga sa kanila? Ang difference lang pag summer, ma'am, ang ginagawa po namin, lagi po namin silang pinaliliguan. Okay. Yes po, sinasawiran namin sila lagi. Paano yun? Meron po kaming spray ng Okay. tubig. Ini-sprayan namin siya. Kasi mainit po. So, kailangan nila kasi mag-cool down. Okay. Dahil mainit po yung panahon. Oo, sobrang init So, kasi. lalo na pag tanghali, mga 1, 2, so minsan twice
twice a day napapaligo ako pag sobrang init. Sir, di ba usually yung mga maliliit na birds, meron silang bird bath? Yes po, pwede naman din po yun na may bird bath. Kahit sila pwede naman po. Kaya lang, sanay po sila sa akin na by spray ang paligo ko sa kanila. Ang kulit nilang dalawa. Super. Yes po, Huwag super. kang pupunta sa... Kinakagat yung yung tenga ni Sir Florante. Ops, palapit ka na sa akin. Yun nga, Sir Don't Florante. look at me. Ano po ba yung yung joy na nakukuha ninyo sa pag-aalaga ng mga ganitong klaseng hayop? Yung dito sa amin, sa pag-aalaga namin, parang same din ng pag-aalaga sa mga dogs and cats. Kaya lang, iba lang yung alaga namin, exotic birds. So, yung joy, same lang naman yung binibigay nila kasi pwede mo din sila ipet. Like that, parang dog din. Ang Ganyan kulit mo sila. nga, oh. So, parang dog din. Kaya lang, sa amin lang, is parang yung aming nahiliga alagaan. Never ka nila tinutuka? Minsan, merong play bite na tinatawag. Okay. Yes po. So ano rin po ba sila parang nangingilala katulad ng mga aso? Yes po, lalo na to, ma'am. Hindi sila, pag pinalilipad namin sila outside, hindi po sila dumadapo sa ibang tao. Sa owner lang, katulad ko owner, ako lang dadapuan nila. Hindi po sila dadapo sa iba. Kasi well-trained. Yes po, trained sila. Okay. Wow. Pero katulad nito, pwede ko ba siyang ipet? Pwede po silang nagagalit ipet, yung pero- tingin. Sabi niya, Gumaganon siya, sabi niya, sinuka. Mama P. Ito yung pwede mong pahawakan kay Miss Pia, Francis. Ito para, ay, wag na po. Mabait po yan, ma'am. Tatakot I-ano ako. niya po. What? hawakan niyo po. Ano sabi mo? Mabait po yan. Ito. Tapos, May sila- kiniklip Uy, po nakatingin ba siya yung sa akin. nails nila? Yes po. Kiniklip din yung nails? What? Yan po. Ay, ang bait. Bakit may attitude po yung isang yun? Ay, ito talaga. May ugali talaga. May ito. ugali. Suplada to, ganyan. Medyo Suplada. mahirap pala to. Kaya pala kanina, Mama P, gumanon siya sa'yo. Oo, iniirapan ako, girl. Bawat kasi birds, may mga kanya-kanyang ugali. Okay. Ano yung Ito. pinakamabait? Ito po kasi, kumbaga sa tao, ito yung komedyante sa mga parot. Sila po ang Kaya lang medyo maingay lang talaga sila. Pero ngayon medyo tahimik sila. Sir Francis, Yes po, pakikuha na po. naninibago po. Parang nagbe-balance beam siya sa akin eh. Bigyan natin. Baka magalit. Ano na lang po ang tips nyo sa mga kada natin na sa mga kada natin na nag-aalaga po ng exotic pets tulad po ninyo? Tips, yun, unang-una, kailangan kumuha na tayo ng Taas mo natin. Mike. kumuha na tayo ng sa pagkakatiwala ang source ng mga pets para po may papilyo makukuha nyo. Pangalawa, bago tayo kumuha, mag-try muna tayo mag-research kasi hindi basta-basta yung pag-aalaga ng mga ganito. So may buhay kasi to. So kailangan natin i-research muna yung pag-aalaga sa kanila para hindi naman natin sila mapabayaan. Tama. Kasi kawawa naman yung ibon kung kukunin lang natin for joy lang ng saglit tapos pababayaan natin sila. So kawawa po yung mga alaga natin. So kami pag nagbebenta po, may mga kumukuha po sa amin ng mga birds, so tinuturuan po namin, ginaguide po namin maigi para po hindi mapapabayaan yung mga hayop po. Sir Florante, sino pong mas matalino? Mga aso or mga ibon? Ibon. Actually, same din naman po eh. Matalino po lahat ng ibon. Natuturuan po lahat to. Lahat po sila natuturuan. Natitrain din. At dahil parot din po sila, ginagaya po ba nila ang salita ninyo? Yes po, hindi lang sila on command yung pagsasalita nila, pero nagsasalita po sila. Random. Nagmimimik din sila? Yes po, kung ano yung narinig nila or sinasabi mo, kinakausap mo sila. Yun yung madalas na sasabihin nila. Kada. Kaya, Sir Francis, Sir Florante, baka gusto nyo pong sabihin sa ating mga kada kung paano po kayo makontak, baka gusto na lang mag-inquire about these exotic birds. Yes po, yung mga gusto mag-inquire ng mga exotic animals, pwede po kayo sa page namin, Parrot Breeder, Exotic Philippines. Mag-message lang po kayo. Tapos o kaya dun sa Facebook ko, Florante Gozon and Francis Gozon. Ayan. Thank you Maraming very salamat much po, Sir Florante and Sir Francis. And to the birds, thank you very much. Diba? Talo mga outfit natin sa mga outfit Ang nila. Tinan mo naman yung mga kukulay ng kanilang- kulay. Tapos, Pwede baka hawakan. meron po kayong gustong ipaalala sa mga kada natin na nag-aalaga rin, mga tanda, kung ito ay, kung ang mga alaga natin ay masyado na naiinitan or nadidehydrate, ano po bang itsura nun? Signs and... So, oo. pagka ganyang naiinitan sila, pag naiinitan po sila, so makikita natin yung sign, parang medyo na tutuyo-tuyo yung kanilang balahibo.
Tapos hinihingal sila. So pag ganun po, medyo natin sila, i-spray natin ng water para mag-cool down po sila. So minsan kasi meron kasi nag-overheat din po sila. So meron din po mga namamatay na mga birds dahil po sa overheat na tinatawag. So pagka yung po yung nasa outdoor po yung inyong mga lagayan ng ibon nyo po. So doon po, mas doble ingat po, no? Yes po, kapag pagka outdoor po. Kasi yung iwasan natin na direct sunlight. Okay lang yung may sunlight sila, pero dapat meron silang shades. Shade, opo. Lilim, nasa lilim. Tama. Thank Maraming you salamat, very Sir much Florante, po. Sir Salamat Francis. po. Sana makilala din namin yung iba nyo pang Oo nga. alaga. Exotic, oo. Diba? Nakakatuwa. Mabait nga to. Diba? Ito talaga may attitude. Kahit si Francis gustong tukain eh. Mga kada, tandaan po natin na kapag tayo po ay may mga pets tulad ng kaila Sir Francis at Sir Florante, responsibilidad po natin alamin kung paano ang ligtas at sapat na pag-aalaga sa kanila para sila po ay maging masaya at komportable, no, Em? Yes. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!